Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Magandang araw Pilipinas! Nasa ang parte man kayo ng bansa, sisiguraduhin namin aabot sa inyo ang mga balitang mas maganda pa sa good news. Bawal muna ang nega dahil hatid namin ang mga kwentong kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at kaalaman. Live sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako po si Angelica Cosme at ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating unang good news ngayong araw na ipamahagi na ng Department of Budget and Management ang pondong 63.7 billion pesos para sa mid-year bonus ng mga kawani ng gobyerno. Saklaw nito ang iba't ibang empleyado mula sa 3 sangay ng pamahalaan at iba pang ahensya. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Arnold Herrera. Nakatanggap na ng kanilang mid-year bonus ang mga empleyado ng gobyerno ayon sa Department of Budget and Management o DBM. Kinumpirma ng DBM na inilabas na nito ang 63.7 billion pesos para sa mid-year bonus ng mga kawani ng pamahalaan simula pa noong May 15, ayon kay Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang mid-year bonus ay katumbas na isang buwang basic pay at ibinibigay sa mga empleyadong nakapaglilingkod na ng hindi bababa sa 4 na buwan mula July 1, 2024 at may satisfactory performance rating. Saklaw ng bonus ang mga civilian posisyon sa regular, casual o contractual status, kabilang ang mga appointive at elective officials, full-time o part-time, sa 3 sangay ng pamahalaan, mga constitutional na opisina, government-owned and controlled corporations, mga state universities and colleges, at lokal na pamahalaan. Layunin ng bonus na paigtingin ang moral ng mga kawani ng gobyerno at kilalanin ang kanilang serbisyong publiko. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang balita naman po para sa mga nagtapos ng K-12. Mas mapapadali na kasi ang kanilang pagpasok sa mga serbisyo publiko matapos aprubahan ng Civil Service Commission ang pagbubukas ng ilang entry-level positions para sa inyo. Layo nitong palawakin ang oportunidad sa trabaho at tugunan ang kakulangan sa manpower sa ilang ahensya ng gobyerno. Alamin natin ang detalye ng bagong patakarang ito sa report ni Rose Babiera. Mas mapapadali na ang pagpasok ng K-12 graduates sa public sector matapos aprubahan ng Civil Service Commission o CSC ang pagbubukas ng ilang entry-level positions para sa kanila. Sa ilalim ng CSC Resolution No. 2500229, pinapayagan na ang mga nagtapos ng grade 10 at grade 12 mula taong 2016 pataas, kabilang ang mga may natapos na Tech Voc Track at may TESDA NC2 certificate na mag-apply sa mga clerical, custodial at iba pang sub-professional positions sa pamahalaan. Layunin ng Marcos Administration na palawakin ng employment opportunities para sa K-12 graduates at matugunan ang pangangailangan sa manpower ng ilang ahensya ng gobyerno. Nilinaw ng CSC na hindi saklaw ng bagong polisiya ang mga posisyong nangangailangan ng partikular na college degree o mga trabahong kailangang ipasa ang board exam. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Asahan ang pagpapatuloy ng mga programa na magpapalakas sa edukasyon, nutrisyon at pangangalaga sa mga batang Pilipino. Ito ay dahil ganap ng batas ang Early Childhood Care and Development System Act na tututok sa pagpapabuti ng edukasyon at iba pang pangangailangan ng mga batang Pinoy sa bansa. Ang mga detalye sa report ni Provic Manuel. Ganap ng batas ang Early Childhood Care and Development System, batas na layong tutukan ang maagang edukasyon, wastong nutrisyon at pangangalaga para sa mga batang Pilipino.
Sa ilalim ng RA number 12199, ang Early Childhood Care and Development o ECCD Council ang magiging pangunahing ahensya sa pangangalaga sa mga batang edad 5 taon pababa. Habang ang Department of Education o DepEd naman ang mga ngasiwa sa mga batang edad 5 hanggang 8 alinsunod sa Enhanced Basic Education Act. Kabilang din sa isinusulong sa naturang batas ay ang pangkalahatang edukasyon sa pamamagitan ng pagbibigay ng angkop na serbisyo, suporta at accessible na kapaligiran para sa mga batang may kapansanan. Matatandaang nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang naturang panukala na inirekomenda ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 para mapabuti ang sistema ng edukasyon sa Pilipinas at itaguyod ang karapatan ng bawat bata sa maayos na pangangalaga at pag-unlad. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Halos 7,000 examiners mula sa mahigit 10,700 ang nakapasa sa 2025 Philippine Nurses Licensure Examination ayon sa Professional Regulation Commission. At nanguna nga po rito si Angelica Ferrer-Dator ng Southern Luzon State University sa pagsusulit na isinagawa sa 18 testing centers sa buong Pilipinas. Kilalanin natin ang iba pang top-notchers sa report ni Millie Borja. Halos 7,000 mula sa higit 10,000 ang nakapasa sa May 2025 Philippine Nurses Licensure Examination ayon sa anunsyo ng Professional Regulation Commission. Isinagawa ang pagsusulit sa 18 testing centers sa buong bansa sa ilalim ng Board of Nursing. Nanguna sa exam si Angelica Ferrer-Dator mula sa Southern Luzon State University na may 90% rating. Kasunod ni Doris Ann Flores Daigo ng Philippine Women's University Manila na may 89.90% rating. Pasok din sa top notchers sina Ariel Sabrina Natividad mula sa Southern Luzon State University at si Jonah Villanueva ng Iloilo Doctor College. Parehas namang nakakuha ng 89% rating sina Corinne Nicole Benitez ng SLPC, Jane Del Rosario, Kate Therese Pile ng University of Pangasinan at Bea Dominic Pile ng College of Lady of Mount Carmel. Pawang pasok din sa 6th place sina Jemuel Kyle Behar, Jamela Irish Concepcion Cassis at Nina Grace Sera Jasmine. Parehas lusot sa 7th place sina Ernest Matthew Alcantara, Hannah Catrice Blastic, Aliyah Briones, Samantha Joy Eco Cruz, Jonah Mangaban, Kyla May Narziza, Julia Sosa at Monette Villanueva. Gayon din sina Juvelid Bautista, Danica Bergatin, Rose Duata at Alina Kyle Arauha, Rose Duata at Alina Kyle Araujo-C na parehong pasok sa top 8. Parehas din na nasa top 9 sina Desiree Ann Aberejo, Angelo Kibal Adawag, Martin Alcantara, Princess Asilo, Eliza Lagasca Cortez, Neshi Andracadio Jimeno, Lauren Mirador Mistica, Christina Samson at si Katie Norio. Nasa 10th place naman sila Ruela Abuana, Maxine Arambulo, Arnel Bandahala Jr., Warren Dolor, Jane Dumantay, Crisel Navelgas, John Salva, Mark Saranillo at Mary Grace Tamayo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng Lasallian Brothers, ang nagpapatakbo ng De La Salle Philippines Educational Network sa Pilipinas, nagkaroon ng mga ito ng pagkakataon na makasalamuha ang Santo Papa. Kabilang na ang dating Education Secretary na si Armin Luistro, na kasalukuyang Superior General ng Lasallian Brothers. Narito ang report ni James Galange. Masayang nakasalamuhan ng Lasallian Brothers si Pope Leo XIV para sa kanilang ika-75 anibersaryo na pagkilala kay St. John the Baptist de La Salle bilang patron saint ng mga Christian education teachers. Ang Lasallian Brothers ang kasalukuyang nagpapatakbo ng De La Salle Schools o Education Network sa Pilipinas. Mensahe ng Santo Papa, dapat raw umunong ipagpatuloy ng naturang network ang pagbibigay ng makabuluhang edukasyon, lalong-lalo na para sa mga kabataang may hirap. Hanno però anche loro bisogno di aiuto per far crescere in armonia tanta ricchezza e per superare ciò che, pur in modo diverso rispetto al passato, ne può ancora impedire il sano sviluppo. Samantala, isa naman sa mga Pinoy na unang nakausap ng Santo Papa ay ang dating Education Secretary na si Brother Armin Luistro na kasalukuyang tumatayo bilang kauna-unang Filipino Superior General ng Lasallian Brothers sa buong mundo. Sa kasalukuyan, mayroong 16 na paaralan na kabilang sa De La Salle, Philippines. Habang ang kauna-unang institusyon naman ito ay matatagpuan sa Taft Avenue na itinatag pa noong 1911.
Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang pagdiriwang ng kanilang ika-70 anibersaryo, muli ipinakita ng isang kumpanya ang kanilang malasakit sa kalikasan at mga hayop sa pamamagitan ng pag-aampon sa isa sa pinakamatandang Philippine Eagle sa bansa na si Dagitab. Dito, may siguro ang patuloy na pangangalaga sa 40-year-old Philippine Eagle, kabilang ng pagbibigay ng pagkain at veterinary service. Narito ang report ni Millie Borja. Muling inampon ng FDC Utilities Incorporated ang energy arm ng Fininvest Group, ang Philippine Eagle na si Dagitab, isang 40-year-old na agila na isa sa pinakamatanda sa bansa. Sa pamamagitan ng tulong na ito, tiniyak ng FDCUI na patuloy na makatatanggap si Dagitab ng mahalagang alaga, tulad ng pagkain, serbisyong veterinaryo at enrichment sa Philippine Eagle Center sa Davao City. Bahagi ito ng pagdiriwang ng FDCUI sa kanilang ika-70 anniversary. Isinilang noong May 5, 1984, si Dagitab ay mamahalagang ginagampan ng papel sa conservation breeding program ng Philippine Eagle Foundation. Sa loob ng ilang taon, pinartner ito sa kapwa eagle na si Elisa at nakapagluwal sila ng 10 anak, isang natatanging ambag para sa pagpapanatili ng kanilang uri. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flight home, soar high! Matapos ang ilang taon na nasa pangangalaga ng Philippine Eagle Foundation ay matagumpay nang naibalik sa wild ang dalawang magkasintahang agila na sina Lyra Sinabadan at Kalatungan 1 sa himpapawid ng Leyte Forest. Sila ay bahagi ng Philippine Eagle Bonding Experiment ng naturang foundation na layong mas mapalakas pa ang conservation ng ating pambansang ibon. Ang matagumpay na malayang paglipad ng dalawang agila, panoorin sa report ni Dustin Bayog. Ligtas na naibalik sa kanilang natural habitat ang magkasintahang agila na sina Lyra Sinabadan at Kalatungan 1 matapos sa sinagawang release ng Philippine Eagle Foundation o PEF noong May 8. Pinakawalan sina Lyra at Kalatungan sa kagubatan ng Leyte na siyang pagsisimulan na pagkakaroon muli ng presensya ng agila sa nasabing probinsya. Magugunita noong March 21 ay nilipat ang dalawang agila mula Davao City patungo sa Leyte upang isailalim sa acclimatization. Isa itong uri ng proseso kung saan binibigyan ng pagkakataon ng dalawang agila na makapag-adjust sa kanilang environment at maging sa isa't isa. Matapos ang ilang linggo ay sinagawa na ng PEF ang kanilang historical release. Kaugnay nito, bahagi rin sina Lyra at Kalatungan ng Philippine Eagle Bonding Experiment ang PEF na layong maisulong ang natural pair bonding ng mga pinakakawalang mga agila. Samantala, patuloy naman ang panawagan ng mga grupo na makibahagi sa conservation efforts ng pambansang ibon at makiisa sa pagprotekta sa kanilang mga tahanan. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Pasok na sa World Aquatic Championship ang tatlong Paralympians na sina Ernie Gawilan, Angel May Otom at Marco Tinamisan. Pagdating sa balitang sports, ihahatid yan ni Millie Borja. Kwalipikado na para sa World Aquatic Championship sa Singapore sina two-time Asian Para Games champion Ernie Gawilan, Angel May Otom at Marco Tinamisan. Gaganapin ang torneo mula September 16 hanggang 27, 2025. Nakasungkit sila ng slot matapos ang paglahok sa World Para Swimming World Series sa Fuji, Japan noong nakaraang buwan. Si Gawilan na lumahok sa Tokyo 2022 at Paris 2024 Paralympics ay kwalipikado sa S7 Men's 400 meters freestyle at SM7 200 meter individual medley events. Si Otom naman na nagwagi sa 3 ginto sa 2022 Asian Para Games ay pasok sa Women's 50 meter freestyle, backstroke at butterfly. Samantalang si Marco Tinamisan mula Quezon ay sasabak sa S3, SB3 at SM3 Men's 50 meters, 100 meters at 200 meters freestyle events. Kasabay ng paghahanda para sa Singapore, nag-e-ensayo rin ang National Para Swimmers para sa susunod na ASEAN Para Games sa Thailand at Asian Para Games sa Japan sa 2026. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hashtag Pinoy Pride sa 2025 Tiny Desk Contest ng NPR. Ito'y matapos magwagi ang film rapper na si Ruby Ibarra sa kanyang performance ng Bakunawa. At sa mundo naman ng K-Stars, inilabas na kamakailan ng Forbes ang 30 Under 30 Asia list. At kabilang po sa mga nakapasok dito ay ang K-pop group Stray Kids at idol actor na si Cha Eun-woo.
Ang The Better News sa mundo ng showbiz, tutukan sa report na ito. Wagi ang film rapper na si Ruby Ibarra sa 2025 Tiny Desk Contest ng NPR para sa kanyang powerful performance ng Bakunawa. Natalo nito ang higit 7,000 independent artists mula sa iba't ibang panig ng Amerika. Pilipina na babae, hindi dalaga militante. Ako ang Bakunawa, nakatira sa dilim. Akala mo nakatago, pansinin sa salamin. Itinuturing namang dream come true ng film rapper ang nakamit na tagumpay na tila hindi pa nga makapaniwala ng sabihin sa kanyang siya ang nanalo sa naturang kompetisyon. This is artistry, this is music in its rawest form, and to be able to have a space to share my voice but also bring my culture along in the music, it's a dream come true. Thank you. Ang winning piece nito hangoan niya si mythological creature Bakunawa at kanyang karanasan bilang first-time mom gamit ang Tagalog, Bisaya at English lyrics. Samantala, usapang music pa rin tayo. Good news naman para sa fans ng OPM band Lola Amor. Ang reigning and Manila hitmakers kasi may pa-free show sa May 30 bilang pagdiriwang ng kanilang 9th anniversary na gaganapin sa Open Air Stadium sa Rizal Park, Luneta. Para sa mga gustong manood, kailangan lang daw i-pre-save ang kanilang upcoming song, Misbehave. At sa mundo naman ng Korean stars, panibagong milestone ang nakamit ng K-pop group Stray Kids. Ito'y matapos mapabilang ang grupo sa 30 under 30 Asia list ng Forbes. Dito, ibinida ang mga nasungkitilang tagumpay mula na mag-debut taong 2018, gaya ng paghataw sa Billboard 200 ng kanilang EP na Ordinary. Kaya hindi nang mapabilang ang Stray Kids sa Next Generation Leaders list ng Time Magazine noong 2023. Habang pasok din sa entertainment and sports list ng 30 under 30 Asia ng Forbes, ang singer, actor at model na si Cha Eun-woo. Magulitan na taong 2014 nang magsimula ito sa pag-arte ng mapabilang sa pelikulang My Brilliant Life. At makalipas ang 2 taon, nag-debut naman ang True Beauty star bilang miyembro ng K-pop group na Astro. Bukod sa kanyang matagumpay na karera bilang idol actor, nagsisilbi ring ambassador ng ilang bigating brands si Cha Eun-woo. At yan ang mga balitang hashtag Pampagood Vibes para sa inyo. Magkita-kita po tayo bukas. Dala pa rin ang mga balitang tiyak magpapa-feel better sa ating lahat. Para naman sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok at kung may gusto kayong i-share ng mga kwentong hatid ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang po ang ngumiti at maging masaya. Kaya naman, huwag mo na itong ipagkait sa iba. Hashtag Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ako po si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.